Second Sight 15. To. May laban nga pala ako, kakampi ko si Husky. Ayun. Share ko lang. Ayun yung sinasabi ko nung nakarang reaction video ko na merong event sa April. Parang ahon, no? 2 days agad. Tapos, dito gaganapin sa Festival Mall, Alabang. Malapit lang sa akin to. Puta ina. Eh, bati muna tayo. Ang babasahin ko ay galing sa GL versus 30 versus Bagsik versus Atoms versus Kilan reaction video. Shernan Husky array mo, aabang ako kayo. Sana manalo kayo. Hindi, malabo yan. Thank you. Tito Shernan, tagal ko inantay ito, nagawa mo reaction video. First, Otis, pa-shoutout from Davao City, Palisok, Petiluna, ang Lagsik family at asawa kong magandang buntis. Wow, congrats. Congrats sa imo, dong. Laki ng pinayat mo, share mo naman journey mo, sir. Hello from Adelaide, South Australia. God bless, Idol Shernan. And shoutout naman, sir, kay Tito Joel, Tita Reggie, Maureen, Ralph, and my wife, Christina. God bless. Oo nga. Malaki na rin talaga pinayat ko. Sige, anyway, gagawa ko ng video na i-share ko kung paano yung ginawa ko. Pero, hindi, sige, gagawin ko na. Pero may disiplina talaga pinaka-disiplina. Tapos, ayun nga, wag kang matakaw, yun lang. Isa sa sekreto. Kumakain naman ako pag gusto ko, pero parang, sa ngayon kasi pag kalimbawang weekend, yun, doon ako napapakain ng mga carbs. Tapos, parang nakukonsensya agad ako pag nabubusog ako. Ginagawa ko pagka uwi, walking. Nagbo-walking ako ng 1 oras, konting buhat. Ayun. Pero sige, gagawa ko ng video, i-share ko sa inyo. Idol Shernan, yan talaga ang nagustuhan ko sa iyo. Tuwing mamamangha ka sa kapwa mo MC, tuwing may magagandang binibitawan, pinupuri mo ang effort ng bawat battler sa pakinggan. Ang ganon, Lods, grabe naman talaga si Kailan dyan at D. Sila dapat ang pinagpipilian, although ang lakas ng Bagsik at ng buong Royal Rumble, kudos din kay Boss in Chick. Ang ganda ng matchup na hinain. Na-predict ni Kailan pagkatalo ni GL kay Poison at na-predict ni 30 ang kahoy na di good conductor electric yon ang angle ni 13 kay GL. Alright. Thank you. Eto, tayo? Prediction. Simulan natin dito. Second Sight 15, April 25 and 26. 2 days to. Magbubukas ang gate ng 3 p.m. Magsisimula ang event ng 5 p.m. Diyan sa Pilin Best Tent, Alabang, Muntinlupa City. Shout out sa mga taga Muntinlupa. Sana makanood kayo. Ang pre-sale niya para sa day 1, sa 1 day, Gen Ad 1,000, VIP 1,300, SBIP 1,700 at may libreng beer na yan. Para naman sa 2 araw, Gen Ad niya ay 1,600, mura na. 2 days, VIP 22, SBIP 33. May sama ng beer. Pero kung hindi kayo makakapag-walk-in, hindi kayo makakapag pre-sale, may walk-in tayo. Yun nga lang, 1,500 na sa Gen Ad, BIP 2,000 at SBIP 24. Ayun, no? Eto na. Day 1 natin, simulan natin sa pinakababa, Isa Buhay 2026, G-Clown vs Unico. Base sa huling performance, actually, ang ganda na pinakita ni Unico. Kailangan niya lang mas diinan. Para sa akin, yung creative na ginawa niya, yung about sa doktor, medyo bawasan niya lang yung ganong kahabang setup. Masiksik niya, maganda yun. Pero G-Clown, isa sa mga gutom na MC, para sa akin, babawi yan. Nakakausap ko naman yan si G-Clown nung nag-podcast kami. At tingin ko, may gagawing kakaiba to. At para sa akin, G-Clown to. G-Clown. Mas lalamang siguro si G-Clown dito sa punto, tingin ko. So, G-Clown tayo. G-Clown versus Unico. Krega versus Lock 1. Putang ina, style clash to. Krega, matagal na rin nakapagpahinga habang si Slack 1 ay babad na babad at base sa huling performance niya, hindi naging ganun ka-epektibo. So, kung ganun pa rin ang ipapakita niya. Pero tingin ko may ibang gagawin to si Slack 1. Alam niya, ang dapat niyang trabaho lalo't Isa Buhay to. Pero, kung para sa akin lang sa
Sa gutom na krega at technical na mas minamahal na ng tao ngayon, habang si Slackwan may jokes at technical na parang napapabayaan niya na itong mga huli, krega muna ako. Pero tingin ko magpapakita pa rin naman ng kakaiba si Slackwan. Pero sana lang mas alagaan niya yung boses niya kasi napapansin ko madalas siya napapaos pag battle na mismo. Krega ako dito. So, G-Clown, Unico, G-Clown ako, Krega, Slackwan, Krega ako. Harlem versus Mandabalio, pares na may hindi ganun ka-epektibong naging huling battle nung ahon, Harlem, Mandabalio, pero base sa huling performance nila, tama pa rin para sa akin Mandabalio. So, sa Isabuhay 2026 na laban na to kay Harlem at Mandabalio, mas Mandabalio para sa akin. Pipiliin ko dito ay Mandabalio. Next tayo. Isabuhay din ba to? Puro Isabuhay nga to. Surhenyo versus Saint Ice. Putang ina. Technical. Laban sa mas well-rounded na Surhenyo. Ang tanong dito, mapipisikal kaya ni Surhenyo si Saint Ice? Isang MMA fighter. Pero, pen game, Surhenyo ako dito. Lalo't matagal-tagal na apagpahinga. At magaling din sumilip ng butas si Surhenyo habang si Saint Ice. Technically, andun na yun. Alam na natin yung kaya niyang gawin. Kailangan niya na lang mas pasabugin o palakasin yung technical na meron siya. Pero para sa akin, personal choice ko, Surhenyo sa battle na to. Mas well-rounded. Mas tingin kong mas mahahanapan niya ng butas si Saint Ice dahil babad na rin sa battle ngayon si Saint Ice. Habang si Surhenyo parang nakamasid lang abang nanggigigil kasi iba yon pag wala ka battles, nakakapanood ka ng malalakas na laban, makakapag-ipon ka ng enerhiya nun. So para sa akin, Surhenyo, Saint Ice, Surhenyo ako dito. Isabuhay 2026 ulit, Sak Maestro versus Shaboy. Gaya nung nakaraang ginawa ko sa Isabuhay 2026 lineup, Sak Maestro pa rin ako dito. Basta healthy ang physical at ang emosyon ng utak. Maghanda, please lang. Sak Maestro, please. Shaboy, alam ko na kung anong gagawin niyan. Ang gusto ko lang talaga manalo dito, parang nag-i-imagine ako na healthy Sak Maestro yung lalaban at pag nangyari yun, Sak Maestro talaga to. Pero pag nagpabaya, Ottemano kay Shaboy na to. Pero mas pipiliin ko muna ngayon Sak Maestro para ma-motivate yung Sak Maestro. So, recap, G-Clown, Unico, G-Clown ako. Krega, Slackwan, Krega, Harlem, Mandabalio, Surhenyo, Saint Ice, Surhenyo ako. Sak Maestro versus Shaboy, Sak Maestro ako. Eto na, Jonas versus MP3. Si Jonas, ganun pa rin, consistency, jokes, magandang angulo, habang si MP3 parehas pa rin, ganun pa rin. Tingin ko magandang laban to, parang mas lamang lang ng konti sa joke si Jonas, mas epektibo, habang si MP3 naman sumusubok pa rin naman na mag-joke. Pero may mga tumatama, pero mas lamang kasi yung pagiging technical ni MP3 dito. Tingin ko personal choice ko na lang to. Jonas ako dito. Jonas. Beatroom versus Sendlook. Tang ina. Isa na naman Bisaya ang wawalang yain ni Beatroom. Habang si Sendlook ang isa sa pinaka-epektibong gumamit ng lirikong Tagalog para sa akin. Beatroom, alam ko may pinagdadaan ng kalaban, tol. Kaya yan. Nasa likod mo lang kami. Sendlook. Beatroom, Sendlook, putang ina. Iba yung karisma ni Beatroom nitong huling mga laban niya. Pero, personal choice, Sendlook ako. Mas kasi para sa akin yung style niya. Siya na para sa akin ngayon. Na parang si Sahid kasi yung nakikita kong estilong epektibo noon, pero dahil nandiyan din si Sendlook, mas matalas na paggamit ng lirikong Tagalog, Sendlook ako dito. Beatroom versus Sendlook. At ang main event, Shernan Husky versus Cripply Topper. Walang gagawin niyang Shernan Husky. Cripply Topper na tayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Walang gagawin yan. Body bag yan. Shernan tsaka Husky. Tanginang yan. Kasi wala na yung kakampi niya, si M-Site. Tapos hindi sila nagkampi. Wala na. Cripply Topper, Engel, crowd, nasa kanila lahat. So parang yan.
90% Cripply Topper, Shernan Husky 10% lang. So, walang gagawin yan. Niwala kayo sa akin. Tatak nyo sa utak nyo. Shernan Husky, walang gagawin yan. Cripply Topper yan. So, day 1, ang mananalo ay G-Clown. Para sa akin, personal na pagpili ko lang. G-Clown, Krega, Mandabaliw, Surhenyo, Sak Maestro, Jonas, Sendlock at Cripply Topper. Para sa day 1. Day 2, ito na tayo, putang ina. April 26. Goryong Talas versus Raffian. Tang ina. Ang round 3 of the year ni Raffian. Hindi, may round 3 of the year. Si ano yun? Sino ba yun? Nakalimutan ko na kung sino yung round 3 of the year. Pero meron yun eh. Goryong Talas versus Raffian. Tang ina, no? Grabe yung teknikalan dito. Pero sana mas masiksik pa ni Goryo at ni Raffian. Pero personal choice ko muna, Raffian. Base na rin sa huling performance nila. Doon ako bumabase, pero sa style naman halos parehas. Raffian ako. Bruce versus Killan. Bruce, kailangan para sa akin, tol, kailangan mo na lang, andyan na yung andyan na yung multis, skills, andyan na yun, rap battle, pero kailangan mas tumatama yung angulo, hard-hitting punchline, kailangan yun. Andyan na yung 4-bar set na nakamulti, kailangan na lang mas mabigat-bigat na punchline. Pero pag ganun pa rin at di nangyari, Killan to. So personal choice ko to, Killan. Para sa, isa buhay pala rin yung kala Raffian, tsaka Goryo, no? Eto, isa buhay din. 2026 Bruce versus Killan ako dito. Eto, isa buhay ba to? Yung kala Surat St. Ice ata ang hindi isa buhay. Okay. Wala kasi nakapatong. Okay, sorry. Akala ko isa buhay din yan. Saki versus Van, hindi siya isa buhay. Tang ina. Base sa huling performance ni Saki kay Cripply, ganda nun. Habang si Van naman, napanood ko ng live yun kay St. Ice. Alam ko siya, binoto ko nun. Saki versus Van, personal choice, Saki ako dito. Saki, base sa huling performance nila ha. Sayad versus Marshall Bonifacio. Si Marshall Bonifacio nagbabawi sa Underground League. Putang ina, nagmamamaw doon. Habang si Sayad naman, yun nga, yung round 3 niya lang kay Sendlock nung nakaraan, hindi talaga epektibo. Kailangan matigil yun. Pero tingin ko naman, hindi niya nagagawin yun. Sayad versus Marshall Bonifacio. So ano ako dito? Personal to personal choice ko lang to. Base sa huling performance nila. Marshall Bonifacio ako dito. Isabuhay 2026 ulit, Poison 13 versus Sensei. Sabi ko nga sa huling ginawa kong video tungkol sa Isabuhay 2026 prediction, ang sakit ni Poison 13 ay nasa semis pa. So, Poison 13 to. Sana lang mas tumagal ang PC ni Poison 13, pero Poison 13 to sa akin. M-Site versus Plaridel. Base sa huling performance ng parehas, ang lakas ng M-Site sa laban niya kay Raffian. Habang kay Plaridel at Plasma, may sinubukan si Plaridel, pero ayun, M-Site ako dito. M-Site. Ano ba mahabang paliwanag? Katana versus Invictus, aray ko. Battle of the Champion. Putang ina, mukhang madudungisan na record ni Katana. Sige. Malakas ang gagawin ni Katana, pero pipiliin ko si Invictus. Para lang mas ma-motivate si Katana na mali ka, Shernan. Hindi ako madudungisan yan. Invictus ako. Sheyi versus Bagsik. Isabuhay 2026. Isabuhay 2026 pa rin. Gaya nung nakaraang ginawa kong video, Sheyi ako dito. Pero kung matatalo ni Bagsik si Sheyi, panalo pa rin si Sheyi kasi bilang master, maganda ang pinakita ng estudyante niya. Pero personal choice, Sheyi ako dito. Sa day 2, Raffian, Killan, Saki, Marshall Bonifacio, Poison 13, M-Site, Invictus at Sheyi. So ayun yan. Para sa akin lang naman, personal choice ko yun. Kung sino man nanalo. So April 25, 26, magkita-kita tayo dyan sa Philin Best Alabang. Yung sa may open ground yan. Dun yan, matik yan. Yun. Magbubukas ang gate ng alas 3, magsisimula ang event ng alas 5.
Totoo yan. Ma-advance man, mga 5:30, mga ganun lang yan. So, second site 15 na parang ahon na. Okay, kita-kits tayo. At yun, tangina. Excited na ako, next month na yan. Sana mabigyan namin ng hustisya ang sakripisyo nyo at Muntinlupa Alabang, yun unang event ng Flip Top dito. Sana makanood yung mga tropa. Shoutout na rin syempre sa NSP 956 Notorious South People, sa mga brad ko. Yun, sa OG ko, OG Black J, shoutout din kay OG Ryan Riders, OG Dada, shoutout sa inyo. OG Highway, shoutout sa inyo. At yun, shoutout na rin sa mga gang member ko dito sa Muntinlupa at sa mga bagong sali na NSP na nakaraan sumali sa amin. Yun. Ayun, ako nga pala ang OG ng NSP dito sa may housing. Ako na ang tinalaga sa Muntinlupa. Pero target namin hindi lang Southville 3 ang palakasin pa. Kasi ang NSP matagal na eh. Sobrang tagal na rin ng NSP. 90s pa yan. Umiingay yan dito sa Las Piñas, Muntinlupa. At sa Dasma, sobrang dami niyan. Kabuyaw. So shoutout sa NSP. Yun, sa mga taga-housing dito, kung gusto nyo sumali ng NSP, message nyo lang ako. Marami tayong magagandang proyekto. Yun lang. Haha.